Sinabi niyo pa. Remember mga kababayan na si Amy Marcos ang unika na sumuporta na gobernador. Ay dalawa pala sila, yung gobernador ng dalawa lang yung gobernador ni Digong nang tumakbo sa pagkapangulo ni Kapitan po. Wala silang leader sa mga barangay. Yung mga mayors, gobernador, congressmen, mga senador, mga kababayan, nasa kay Maruhas. Ito mga kababayan, yung mga mainit na balita. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Kalinggo-linggo ngayon, yon ang sinasabi ninyo. Paano po? Ito yung mga lumalabas na mga kwento dito po sa social media. And I think magiging hot news ito pati sa mainstream media. Ano yan Mr. Maravillas? Nilaglag na rin ni Mayor Baste, si Baste Duterte po, ng Davao, si Super Ate. Ano niya, Mr. Maravillas, yung nangyari? Ito na nga po yung nakapagtataka. Nagkakalaglaga na po. Lumalaan niya, Mr. Maravillas, yung kontrobersya sa politika ng mga Marcoses at Duterte. Lumalala po. Di ba niya, Mr. Maravillas? Kinausap pa lang ni Baste pala. Ni Baste, si Amy Marcos. At sinabi pa nga na nagsorry sa kanya dahil sa kanyang panawagan noong linggo sa prayer rally sa Davao na tinawag ni Basting tamad at pinagre-resign yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oo nga po, yun nga ang kinagalit ni Baste. Kasi nagpa-presscon po si Amy Marcos, di ba? Hindi pala po nagustuhan ni Baste yung pagpa-presscon ni Amy Marcos. Ito po yung sabi ni Sebastian Baste Duterte. Facebook account niya ito, mga kababayan, 7 hours ago. Pinagpipiestahan na ng mga netizens. Sabi po ni Baste, Madam Amy, linawin ko lang kasi, ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo, hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Undangi ko gamit ana imong mga jamming, gipalampas na taka kausa, pero banha gihapon kay ka. Ano niya yun, Mr. Maravillas, na binasa mong Bisaya? Hindi ko po rin maintindihan. Yung mga Bisaya na nanonood sa atin ngayon, i-translate na lang po ninyo yung sinabi ni Baste. Yung Tagalog po naintindihan natin. Pero yung Bisaya, malabo po sa atin. Undangi ko gamit ana imong mga jamming, gipalampas ta ka kausa, pero banha gihapon kay ka. Ibig sabihin siguro, ginagamit mo na anya kami. Parang ginagamit na sila na mga Duterte, kantoan niya, pinapalampas ta ka. Pinagpapasensyahan siguro po. Pero anya ngayon, hindi na. Kaya bumanat na, mga kababayan, si Baste kay Amy Marcos. Ano anya, Mr. Maravillas, ang nangyayari? Nagtaka pa kayo, mga kababayan. But before natin na pag-usapan itong mga controversy ito, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. At sa mga Marcos loyalist, I think ito na yung panahon. Nakikita na po ninyo ang mga palatandaan. May mga signos. Panahon na po, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para malabanan po natin ang fake news at mga black propaganda ng mga dilawang DDS para hindi po umubra ang kanilang mga maiitim na agenda para sa ating bansa.
At syempre, wag na rin po ninyo mga kababayan na escape yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. Local and international, and bills payment for Meralco bills. Dito sa amin, Aleco bills para sa mga Tag-Albay, PLDT, etc. Yung mga magta-travel, kahit saan pong parte ng ating mundo, pwede na po kayo magpa-booking ng inyong mga tickets dito sa aming office. Pati sa mga hotel, para makatipid po kayo, makamura. May bayad center na din po kami, may Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na po matao sa amin. Naka-set up na rin yung mga bagong gym equipment po. May treadmill na rin po kami. At saka may bagong product na din po kami binibenta, iGlow. Ayan po, iGlow Serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung aking anak, before and now. Yan. Negosyo niya po ito, Riz Maravillas on FB po, para sa mga gustong mag-try nito. Product of South Korea po siya. 3 times more effective po siya than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Dumiritso na lang po kayo sa kanyang Facebook account po sa mga inquiries. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream po. Mainam po sa mga paninigas na mga kaso-kasoan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, ang application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. Di niya Mr. Maravillas yung masasabi mo doon sa sinabi ni Baste. Nagtaka pa kayo. Like father, like son. Like father, like daughter. Talagang magkakapamilya sila mga kababayan. And makikita po ninyo sa kanilang mga karakter. Tingnan ninyo si Inday na lang. Si Inday mga kababayan, tinulungan ni Martin Romualdez. Ikinampan niya, nanalo. Sumasalang na lang po sa entablado si Inday. Ano nangyari po? Tinawag pang tambaluslos. Dahil mga kababayan sa issue ng confidential funds, galit na galit si Inday. Nakalimutan lahat yung tulong na ginawa ni Martin Romualdez. Nung mag-attempt yung kanyang best friend na si Hilo Garci, imbes na kumampi kay Martin, mga kababayan, si Inday, kasi tinulungan siyang manalo sa pagka-vice presidente sa Unity, kumampi po kay The Little Girl. Ngayon, nilaglag ni The Little Girl si Martin Romualdez. Hindi man kumampi sa kanya. Ito po, former President Arroyo joins lakas CMD Solons in manifesto of support for Speaker Romualdez. Talaga na Mr. Maravillas, tama yung sinasabi mo na nagkakalaglaga na. Nagkakalaglaga na mga kababayan. Di ang possible motive niya, Mr. Maravillas, ni possible reason ni Baste, bakit biglang inilaglag si Amy Marcos, na si Amy Marcos nga po, halos isumpa na. Halos isumpa na nga po niya yung kanyang pamilya.
Ang sabi nga dito sa amin, Nem, anya. Yan ang mako amo na imbes na kampiya ni Amy Marcos. Yung kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos at yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez, kinampihan yung mga Duterte. O ngayon, kita ninyo yung sacrifice ni Amy Marcos. Kinampihan na nga po sila. At namimiligro, mga kababayan, yung political career ni Amy Marcos. Kasi yung mga Marcos loyalist, nagagalit na po kay Amy Marcos. Dinisow na nga po ng mga Marcos loyalist. Hindi ka namin anya iboboto kasi imbes kumampi ka kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez, kumampi ka kay Inday, kumampi ka kay Baste, kumampi ka kay Pulong, kumampi ka kay Digong. Pero despite mga kababayan yan, ano yung ganti kay Super Ate ni Baste. Ito yung ganti, mga kababayan, ni Baste 7 hours ago. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo, hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Onlangi ko gamit ana imong mga jamming, gipalampas takana, gipalampas nataka kausa pero banha gihapon kay ka. Nalagaan niya Mr. Maravillas sa pamilya ng mga ingrato. Sinabi niyo pa, remember mga kababayan na si Amy Marcos ang unika na sumuporta na gobernador. Ay dalawa pala sila, yung gobernador ng dalawa lang yung gobernador ni Digong nang tumakbo sa pagkapangulo ni Kapitan po. Wala silang leader sa mga barangay. Yung mga mayors, gobernador, congressmen, mga senador, mga kababayan, nasa kay Maruhas. Pero nanindigan mga kababayan si Amy Marcos. Napaka-kuampo ni Amy, napaka-martir. And because of the support ni Amy Marcos kay Digong po, nanalo po siya. Kasi nga po, yung mga Marcos loyalists na nagkalat sa buong mundo, wala man pong hindi man kilala si Digong po. Sa Davao lang po siya, pero sa buong Pilipinas, wala man pong nakakakilala kay Digong, di ba? Bigla na lang lumitaw because sinuport po ni Amy Marcos. At nagkaisa yung mga Marcos loyalists kasi galit na galit yung mga Marcos loyalists sa mga Dilawan. Yung official candidate ng Dilawan po, si Maruhas, alam ko po yung kwento kasi nasa mainstream media ako noong 2016. At si Maruhas po, isa sa mga presidential candidates na na-interview ko po pumunta sa istasyon, sa announces booth namin. And the rest is history. Nanalo mga kababayan by landslide, 16 million na boto si Digong. Nangampanya po si Amy Marcos. All out. Ngayon, ito yung kanyang sinapit. At ngayon, 2022 election, siya yung instrumental sa pagkakaroon ng unity team. Nanalo yung kanyang kapatid na presidente, nanalo si Inday na Vice President. Ang campaign manager, mga kababayan, ni Inday, si Martin Romualdez. Yung best friend ni Inday, mga kababayan, na si GMA, bilang mag-attempt. Dinimote, mga kababayan. Biglang nagtantrum si Inday. Tinawag na tambaloslos, mga kababayan, si Martin, na kanyang campaign manager. Tapos, kumampi kay GMA.
na nag-attempt na patalsikin si Martin as Speaker of the House. Tira niya, Mr. Maravillas, di ba nag-deny? Nag-deny nga po. Pero malakas yung ebidensya ni Martin Romualdez kasi nagsumbong sa kanya yung napakaraming mga congressmen na kinausap po ni Hilo Garcia. O diba? At nang tawagin mga kababayan na tambaluslos ni Inday, although hindi man niya pinangalanan, pero patungkol kay Martin Romualdez, yung mga supporters po ng mga Duterte, ang tawag kay Martin, Tambi. Tambalos-los, Tambi. Saan kumampi si Super Ate? Trinay pa na iligtas sa kahihiyan, mga kababayan, pinagtakpan ni Super Ate. Lumipad si Super Ate papuntang Davao. At lumabas sa video, may joke-joke sila para po i-play down yung tambalos-los issue. Kumampi mga kababayan kay Inday si Amy Marcos. At lumalabas ngayon, kaaway ni Amy Marcos, yung kanyang pinsang buo na si Martin. Pagkatapos, ito yung sasabihin mga kababayan ni Baste, na ginagamit lang daw mga kababayan ni Amy Marcos, ang ginagamit na daw sila sa drama sa media. Ayan po, malinaw yung mensahe ni Baste. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo diyan sa media. Humingi ako ng tawa dahil naawa ako sa iyo, hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ondangi ko gamit ana imong mga jamming. Gipalampasta ka, kausa pero banha gihapon kay ka. Madaling sabi mga kababayan, ang sinasabi ni Baste, nanggagamit ginagamit sila ni Amy sa drama niya. Kita ninyo. Di kaya niya, Mr. Maravillas, medyo napaisip si Baste? Kasi biglang kumambyo si Amy Marcos doon sa isyu ng gusto nang ihiwala yung Mindanao ng kanyang tatay dahil sa People's Initiative, lalo na dahil sa isyu ng ICC. Baka po, kasi kinontra po ni Amy Marcos si dating Pangulong Digong. Yan po, Amy Marcos opposes separate independent Mindanao proposal. Baka niya, Mr. Maravillas, yun ang hindi na gusto ni Baste kay Amy Marcos, na hindi all out, parang umaatras na sa kanilang posisyon ang senadora. Hindi man po maaari yung ganon. Kasi it is against the Constitution. That is extreme, mga kababayan. Imagine, gusto mo nang windangin po ang Pilipinas. Yung mga dating secessionist rebels nga, MILF, MNLF, nakipagkasundo na po sa gobyerno. At sila, mga kababayan, nagpalabas ng pagkontra sa proposal na Mindanao Independence. Pati yung mga gobernador, congressmen, mga senador na from Mindanao, ayaw po sa ganong sistema, sa ganong idea. Sila lang naman ang taga Davao. Si Digong, tapos yung mga loyal supporters niya. Hindi man po pwede na i-compromise natin yung future ng ating bansa, na pagwawatak-watakin na natin yung ating bansa po. Pero ito, theory ko man lang po. Hindi ko man po alam kung bakit biglang nagtantrum itong pong si Baste. Binakbaka na po si Amy Marcos na several days ago. Ang ganda pa ng kanila pong pagsasama. Talaga niya, Mr. Maravillas, walang forever na dito sa ating sa ating mundo, sa mga relasyon. Walang forever po. Lahat po disposable. You see, wala talagang forever, pati sa mga relasyon, mga kababayan, lalo sa politika po. Sabi ko sa inyo na sa politika po, yung mga dating magkakaibigan, makita mo yan, magkakaaway na.
Yung dating mga magkakaaway, magkakaibigan na. No permanent friends or enemies. Sabi nga po sa mga nadinig natin noon pa. Only permanent interest. Pero anya Mr. Maravillas, nakita mo yung yung barkada ni Maudigs na si Montolfo? Para niyang nilaglag na rin si Digong. Opo, dumaan sa aking timeline. Pati si Montolfo po, nilaglag na yata si Digong. Ito po, published by Impact Leadership. Pati si Montolfo po, nahalata na si Digong daw, parang wala na sa sarili. Nakita ninyo? Tamaan niya, Mr. Maravillas, yung obserbasyon ni Montolfo. Kahit sino man po. Kaya siguro, pati mga leaders ni Digong, nagsipag-alisa na. Nadamay nga po, pati si Inday. And I think, unti-unti nagkakrumble na po yung support sa mga Duterte ng ating mga mamamayang Filipino. Unti-unti na pong palubog ang kanilang politika. Kasi naman po, simula pa lang ng turno, politika na. Ang iniisip nila po, yung 2028 election na po. Nalata ng mga mamamayang Filipino po. O ito yung sabi ni Montolfo. Sabi dyan, veteran journalist Ramon Tolfo believes that his friend, former President Rodrigo Duterte, should stop using fentanyl because it affects his normal brain function. Yan po. Napakinggan ko niya ang talumpati ni Digong noong linggo ng gabi sa Davao City. Parang wala nga si Digong sa sarili. Akita ninyo? So tama yung obserbasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinigundahan lang po ngayon ni Montolfo. Ano sabi ni Pangulong BBM nang hingan po ng reaksyon ng media sa ambos interview before na siya lumarga papuntang Vietnam. O ito po yung report ng Philippine Daily Inquirer. O sabi rito, Marcos shots back. Ex-President Duterte takes fentanyl. I-play ko po uli para marinig ninyo. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. According to Marcos, Duterte has been taking the painkiller for 5 to 6 years. Marcos said that it was bound to have some sort of effect on Duterte. After 5-6 years, that has to affect yung kaya palagay ko kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him in this. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. So nakita ninyo mga kababayan, may pag-care pa, may concern pa po yung ating Pangulo. Dapatan niya siguro pangalagaan ang kanyang doktor, yung ating dating Pangulong Digong. Magpagamot na. Iyan niya Mr. Maravillas, parang dapat siguro buong family magpa-check up. Parang mga kababayan kasi pari-parehas po yung pag-ugali nila. Kung hindi dahil sa epekto ng fentanyl, baka kailangan po na magsailalim sa tinatawag na anger management at saka yung tinatawag na GMRC. I-reorient sila mga kababayan bilang mga lingkod bayan. Hindi man dapat ganon mag-behave. Walang tinatawag na civility. Pati sa choice ng mga pananalita, mga kababayan, dapat maturuan muna sila before na iboto sa anumang posisyon o hayaan na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Hindi dapat ganon ang behavior ng isang lingkod bayan po.
Di ano ang tingin mo niya, Mr. Maravillas, with that statement ni Baste? Wait na lang natin kung ano yung magiging reaksyon ni Super Ate. Kung patuloy pa niyang mamahalin yung pamilya Duterte, lalo na po si Inday at yung tatay nilang si Digong, na halos mga kababayan isumpa. Imagine niyo, Mr. Maravillas, yung prayer ni Super Ate doon sa GIL, GIL occasion. Iadya yung ating Pangulong Bongbong Marcos daw sa mga na Udimon. So napapaligiran pala mga kababayan ng mga Udimon, galit na galit kay Amy Marcos, yung mga Marcos loyalist. Tinawag si Amy Marcos na Amy Duterte. Pagkatapos ito yung sasapitin mga kababayan ni Super Ate, biglang binanatan po ni Baste. Tigilan na daw yung drama at panggagamit sa kanila. What? Pero anya, Mr. Maravillas, nakita mo yung rally ng mga makainday doon sa Liwasang Bonifacio? May nag-share po sa akin. Ito po, sinare yung report ng Impact Leadership, Inday Sara na. Sabi diyan, look, supporters of Vice President Sara Duterte gathered at Liwasang Bonifacio in Manila on Saturday, February 3 to express their support. Bakit niya, Mr. Maravillas, parang yung rally na mga militant na ginagawa, nilalangaw na niya. Iwan ko nga kung bakit ganito lang mga kababayan ka-county yung pumunta doon. 32 million plus yung supporters ni Inday. Yung bumoto kay Inday po, 32 million plus. Ito na lang yata yung natira. Madaling sabi niya, Mr. Maravillas, malamang nilaglag na rin pati si Inday ng kanyang mga supporters. Baka po na-turn off. Kasi sabi ko sa inyo, ang mga supporters po ni Inday, ang karamihan po, mga Marcos loyalist, kaya po yung boto ni Inday, 32 million plus, kasi yung 31 million na bumoto kay President Bongbong Marcos, ibinoto po si Inday. Kaya lumampas po sa 31 million na boto ng ating Pangulo, yung boto ni Inday. Yung mga solid kay Inday po, yung mga DDS talaga, hindi man po ibinoto yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung ibinoto nila, yung iba si Santa Mama, si Leni Robredo, yung iba kay Isko, yung iba kay Ping Lacson. Pero yung 31 million na bumoto po sa ating Pangulo, bumoto po kay Inday, kaya sumobra sa boto ng ating Pangulo yung boto po ni Inday. Naintindihan po ninyo? Kaya ito po yung talagang solid sa kanila. Ito ang patunay. Kukunti man talaga lang po ang boto ang solid kay Inday. Para niya, Mr. Maravillas, tama talaga yung analysis mo. And this is the reason why si Inday hindi pa humihiwalay. Kasi pag nag-resign na siya at tuluyan na niyang hiniwalayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga Marcos loyalists totally magdi-disengage na rin. Hihiwalay na rin sa mga Duterte. Yun po ang katotohanan niyan. Pero di ba sabi ni Inday, in due time anya, hindi pa panahon. For now anya, hindi pa anya ako magre-resign. Salamat anya sa Pangulong Bongbong Marcos sa tiwala. Nakita na rin niyo? Pero anya, Mr. Maravillas, with that statement ni Baste, na binanatan na niya si Super Ate na sumusuporta sa kanila, ano anya yung posibleng mangyari? Tingin ko po, malapit nang mangyari yung total na diborsyo. Di ba? At pag nangyari yun, matutuwa yung mga Marcos loyalists. I-welcome siguro uli. Ano tingin po ninyo? Ay,
Mga Marcos loyalist, patatawarin ba ninyo si Super Ate? Kung halimbawa magbalik loob na at totally mag-disengage sa mga Duterte at iso-support totally, hindi na yung tulad ng ginagawa na ngayon na mamangka sa tulad ni Inday na mamangka sa dalawang ilog. Si Super Ate ganun din po ang ginagawa kasi daw mahal niyang pareho. Yung mga Duterte po, ang hirap mahalin. You see, yung mga netizens nga po, mga kababayan, galit na galit dahil sa naging proposal ni Digong na pagwatak-watakin ng mga Filipino, yung iwala yung Mindanao. Ito po yung latest report, February 3, report ng Politico News. Sabi dyan, walang nangyari sa Pilipinas, netizens assail Rodi Duterte. Rodi Duterte's call for separation of Mindanao. Ayan po. Hindi lang mga netizens, pati si Amy Marcos, kinontra po si Digong sa isyong pag-iwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sabi dyan, netizens are taking a dig at former President Rodrigo Duterte for posing for a separate and independent Mindanao when he had 6 years to transform it into a progressive area. Buniltahan siya ng mga netizens po. Netizens are taking a dig at former President Digong. Mag-independent tayo sa Mindanao. Kung ganon, ako gusto ko talaga. Gusto ko na. Nagsawa na ako sa kwan. Iilang presidente na kasi. Walang nangyari sa Pilipinas, sabi ni Digong. Netizen said, Duterte's remark was practically an admission of his failure as president. Tama po. Siya yung first Mindanaoan president. O tingnan ninyo ngayon, binabaha yung dumami na, 14 na yata, 13 yung sabi, mga nangamatay sa baha sa Davao. Ito po, grabe death toll from landslides and floods triggered by torrential rain in the southern Philippines in the past week has risen to 14. Official tally showed Saturday. Kita ninyo? Kaya nagtataka yung mga taga Mindanao, bakit anya nangyari ito? Ano nangyari anya doon sa 51 billion na ibinuho sa distrito ni Pulong in 3 years? Anong pinagagamitan ng pondo? At buti pa ngayon mga kababayan, si Martin Romualdez tapos yung mga kaalyadong congressmen, agad-agad na nagpadala ng mga ayuda ng tulong po sa mga biktima ng floods. Yung mga senador, busy po sa hearing ng People's Initiative. Nag-hearing pati doon po sa Davao. Wala mang tulong na dala. What? Kaya sabi ng mga congressmen, tigilan na ninyo yan na mga ginagawa ninyong hearing. Tumulong na lang kayo. Binabaha yung Davao. So, sabi ng netizen po, this is an admission of failure ng kanyang presidency. Ano yung kanyang nagawa para paunlarin yung Mindanao? Kaya naman po, yung mga taga Mindanao na mga political leaders po, nagpahayag ng suporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos at ayaw din nila sa proposal ni Digong na ihiwala yung Mindanao, pati yung mga dating rebelde. Yung sabi dyan, 6 na taon ka, presidente, wala kang ginawa para sa Mindanao, nagpayaman lang kayo ng pamilya mo at kronis mo, tapos magrereklamo ka, walang nangyari sa Mindanao, edi inamin mo din, walang nangyari sa termino mo. Sabi ng isang ex-user, may sinabi pang kayo na lang ang magbasa, yan naka-bold letters po, patagalin ko. Basahin niyo po ninyo. Loud. Louder. May nangyaring maganda sa Pilipinas noong panahon ni Pinoy, pero winaldas at sinira ni Digong. O kita ninyo, buti pa pala si Pinoy. At tinolerate ng madaming Pilipino, kay ayan, nagkandalitsi-litsi na, hindi lang ang Mindanao. Sabi ng isa pang netizen, dilawan din siguro ito. Sabi ng isa pa, akala ko, best president, bakit in 6 year term,
wala siyang nagawa para sa mga kababayan natin sa Mindanao. Wala din naman na ang mangyari nung presidente siya, nabaon pa nga sa utang, yung ibang mga bansa, nakaaho na. Kita ninyo? Backfire po sa kanya yung mga sinabi niya. Kasi nga po mga kababayan, sabi ni Montolfo na best friend ni Digo, para niya, napanood ko niya, para niyang wala sa sarili si Digo. Tigilan na niya yung fentanyl. Sabi ni Montolfo, mamaya may share ako sa inyo na US report po tungkol sa fentanyl. Sabi ng isa pa, well, inamin mo din na wala kang magawa sa Pinas, nangurakot lang. O, kita ninyo na ako saan pang pangungurakot. Ilan lang po yan sa mga negative reactions ng mga netizens na nagalit po kay Digong. Nadamay na yung buong pamilya. Lalo na po si Inday. Nilangaw yung rally ni Inday sa Liwasan. Sa Liwasang Bonifacio, iilan na lang yung pumunta. Naiya siguro sa pinagagawa niya. Kasi nga po, yung mga bumoto kay Inday, kasi unity, mga Marcos loyalists, ito man lang ang talagang mga supporters niya, ang nipis po. Yan po, napakanipis ng supporters ni Inday. I-compare niyo po mga kababayan, kahit na yung rally nila, Maisog Forum Rally, pre-rally doon sa Davao, ang layo po, sinabayan nila, gustong isabotahe. Pwede naman nilang gawin sa ibang araw, ibang pizza po. Talagang isinabay po sa Bagong Pilipinas launching. Tingnan naman po ninyo yung Bagong Pilipinas launching nung isang linggo. O diba? Yung expected na attendance po, mga 200,000. Na doble po, estimate ng mga authorities, 400,000 yung dumalo. Nandun po ako. Talagang napakarami yung dumating na sumusuporta sa Bagong Pilipinas. Gusto na nila ng pagbabago po. Pati ng pagbabago sa ating konstitusyon. Ito, si Super Ate, pumanig sa kanila o nasira pa. You see? Mangumon-ngumon, sabi nga rito sa atin, imbes na matuwa yung mga Duterte, binanatan pa si Super Ate ni Baste. Ginagamit mo lang anya kami. Tigilan mo niya yung drama mo sa media. Maaanghang na salita. Di kaya niya Mr. Maravillas, tumira din. O ngayon, ibigay ko na sa inyo yung sabi dito sa report ng Philippine Star tungkol sa fentanyl. Ayan po. Philstar Global. US praises China action on fentanyl but sees political risk. Kapon lang po ito, February 3, 2024. Ito yung tinitira po ni Digong na fentanyl. Federal Mandatory Minimum Drug Sentencing. Senador pala to. US Senator John Kennedy holds up a bag representing fentanyl during a Senate Banking, Housing and Urban Affairs Committee hearing in Washington, D.C., January 11, 2024. Sabi dyan, the United States has seen important action by China on curbing fentanyl, a senior official said Friday, after talks in Beijing, but he acknowledged the risk that friction between the two powers could blow up progress. Sabi dyan, making good on a commitment during a November summit between Presidents Joe Biden and Xi Jinping. A U.S. delegation held an inaugural meeting this week in China on the flow of fentanyl. Yung daloy ng fentanyl daw, the powerful painkiller behind an addiction epidemic in the United States. Gusto nilang ipagbawal yung pagpasok ng fentanyl sa Amerika kasi ito ang nasa likod daw ng epidemic ng addiction sa Amerika. Hindi ako may sabi niya na. O yan po. Itong powerful painkiller daw
ay siyang nasa likod ng addiction epidemic sa Amerika. Kumusta naman po yung mga vloggers ng mga DDS na sige po ang intriga tungkol sa sabi nila pulburon? Pati si Inday nagregalo ng pulburon sa kanyang mga mag-aaral sa mga bata. Pati yung nilalason yung isipan. Nakaka-addict niya ito. You see? At si Pulong, mga kababayan, may dalang pulburon, regalo sa kanyang tatay. Ayun tuloy, yung mga pictures ng tatay nila ngayon. Agita ninyo po? Pumayat yung kanilang tatay at medyo na ganon. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang muka, ginawang ngiwi. O, di ba? May mga videos po na pinapalaganap ngayon, binaviral nila para i-brand yung ating Pangulong gumagamit ng, yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, mga kababayan, before na tumakbo sa pagkapangulo, kinol na yung challenge ng mga critics noon. 2 beses na nagpa-drug test po. Yung ating Pangulo. Ganon, mga kababayan. Tapos, tina-challenge ni Digong. Sabayan niya tayo. What? Sino ang papatol sa inyo? Nasabi po ni Montolfo na kaibigan mo na mismo para niya wala sa sarili si Digong. So sabi rito sa balita, mga kababayan, we recognize some initial steps by the PRC, said Todd Robinson, the Assistant Secretary of State dealing with narcotics po, and law enforcement referring to the People's Republic of China. Sabi diyan, China banned fentanyl export in 2019, but U.S. officials say that it is still the primary source of precursor chemicals to the synthetic opioid, which are then put together by cartels in Mexico and smuggled into the United States. You see, so malinaw po yung fentanyl. Siya po ang nasa likod ng addiction epidemic sa Amerika ngayon. Sino na niya, Mr. Maravillas, yung totoong addict? Ngayon na po yung bahala. Pero ipakita ko ulit, mga kababayan, yung sinabi ng best friend na journalist ni Digong. Sabi ni Montolfo, kailangan na niya siguro tigilan na ni Digong yung paggagamit ng fentanyl. Napakinggan ko niya ang talumpati ni Digong noong linggo ng gabi sa Davao City. Parang wala nga si Digong sa sarili. Ayan ba? Pero anya talaga, martir si Super Ate. Nandyan pa rin yung support kay Digong. Although anya, biglang nilaglag si Digong sa issue ng Mindanao. That is non-negotiable kasi po. Pagdating na sa pagwindang ng ating bansa, dapat maintindihan yon, mga kababayan ni Digong. At kung yon ang naging rason kung bakit biglang bumanat si Baste, kasi kinuntara na yung kanyang tatay ni Super Ate. I think, sabi nga po sa Ecclesiastes, in everything there is a season in time under heaven. Or for everything, there is a season in time. Tamang-tama, mga kababayan, linggo ngayon, Ecclesiastes 3, verse 1 to 8. For everything, there is a season in a time for every matter under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to break down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to throw away stones and a time to gather stones together. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to seek and a time to lose. A time to keep away, to keep and a time to throw away. A time to tear and a time
to sue, a time to keep silence, and a time to speak, a time to love, and a time to hate, a time for war, and a time for peace. Sakto niya, Mr. Maravillas. That ends, mga kababayan, our discussion ngayon. I think malinaw po ang sinabi sa Biblia. Happy Sunday po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.